I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Nakakadismaya itong ginagawa ni Senator Amy Marcos na ito, na sinisira niya hindi si BBM, kundi sinisira niya yung buong pangalan ng mga Marcoses. Napakatagal ng panahon, more than 30 years, no? 36 years, na niyuyurakan, sinisipa, dinadaganan, tinatadyakan ang kanilang pangalan sa paninira. Na ngayon na ang mga Pilipino ay nagising sa katotohanan na lahat ng paninira ay isinangtabi nila at kanilang ibinoto si Pangulong Bongbong Marcos para maituwid ang kasaysayan at upang gumanda ang takbo ng Pilipinas at makabawi tayo sa lahat ng mga pangyayaring mga lumugmok sa ating bansa. Ngayon ay sinisira niya. Sinasabi pa niya na nag-drug user daw si BBM at yung kaya pinakasalan ni Lisay upang maging matuwid ang kanyang buhay. Napakalaking kalokohan yan. Huwag nating maliitin ang pagmamahal ni First Lady Lisa Araneta Marcos kay Pangulong Bongbong Marcos, sapagkat noong panahon na yon ay dapang-dapa sila. Talagang kanyang minahal ang ating Pangulo noong panahon na hirap sila, noong panahon na niyuyurakan at tinatadyakan ang kanilang pangalan. At noong panahon na yon ay wala sa posisyon si Pangulong Bongbong Marcos. Noong pinakasalan siya, nilalait pa niya, panlalait pa yung ginagawa ni Senator Amy Marcos. Nasaan naman ang kanyang utak? Sana napunta ang utak mo, Amy? Kaibigan kita pero hindi ganyan dapat ang ginagawa mo. Sinisira mo yung pangalan ng buong pamilya nyo. Oh, bakit? Kasi meron ka nahuhulinigan na yung iyong bagman dyan sa DPWH ay malapit na raw kumanta. Sa aking pagkakaalam, sa mga media circle, ay malapit na kumanta yung iyong bagman dyan sa Ilocos, yung mga DPWH projects na yan. At sa aming narinig din na si Diskaya pala ay contributor sa campaign mo, na donors mo rin sa campaign mo. At yung hindi ka na pagbibigyan doon sa mga pwesto na gusto mong ipa-appoint. Kaya ikaw ay galit na galit sa iyong kapatid. Pero kung galit ka sa kapatid mo, dapat ay yan ay ipaglihim nyo lang sa inyong pamilya. Huwag mo idamay ang mga Pilipino, huwag mo idamay ang Pilipinas. Kaya maninira ka, magdi-destabilize ka ng gobyerno. Sinong pinapahirapan mo? Ang mga Pilipino. Yan ba ang dapat mong gawin? Dapat mo bang sirain ang ating bansa? Mag-isip-isip ka, Amy. Nasaan ang utak mo? Oh, narinig nyo si Secretary Garon. Oy, Senator Amy, wala kang kwentang kapatid. Forke ba hindi nagsasalita ang Pangulo? Sinisiraan mo? Ang laki talaga ng kahibangan mo. Sinakripisyo mo yung kapatid mo, alang-alang lang kay Sara. Ang laki mong tanga. Oh, sorry to say guys, pero sinuportahan ko itong pamilya na ito since pa. Hindi ka lang nahiya. Oh. Yun pala Hindi lang nabigyan yung gusto mo. Ganyan na ang ginagawa mo. Kumakampi ka na sa mga Duterte. Kung sino man ang totoong adik, walang ibang adik kundi yung magkapatid na Duterte sa itsura pa lang. Kung walang ibang adik, walang iba kundi si Digong yun dahil inamin niya. Oh, 'di ba? Na-adik siya. Hindi ka lang nahiya. Imbis mo suportahan mo ang kapatid mo. My goodness, ay Senator Amy. Sinakripisyo mo? Siniraan mo? Ang Pangulo, alang-alang lang kay Sara, gusto mo lang paupuin? Hindi ka lang nahiya? Hindi ka magiging aware? Na pro-China ang iupo nyo? Na mas addict tingnan kaysa kay Pangulong Marcos Jr. Excuse me. Negative ang Pangulong Marcos Jr. Dahil bago nagtakbo sa pagkapangulo yan, nagpakuha ng drug test yan sa St. Cloaks. Dahil yun ang inakusa ni Digong sa kanya. Oh, biro nyo yun mga kababayan? Oh, grabe.
Wala na talagang hiya ito si Senator Aimee. Oh, ngayon binisto ka na ni Secretary Gadon. Malapit na kumanta yung bagman mo. Oh, may kickback ka pala eh. Kaya pala eh. Nagmamadali kayo? Gusto nyo iupo si Sara Duterte? Dahil pag nakaupo, gusto nyo maabsuelto lahat ng kalukuhan ninyo? Oh, sino ngayon? Sinong mas malinis ngayon? Mas malinis si PBBM dahil siyang nag-expose ng korupsyon. Yun ang ayaw mo. Dahil madadali ang ginagawa mong kalukuhan. Gaga. Oh, sino ba nang hindi nagagalit na ito? Sinuportahan ko itong pamilya na ito, mga kababayan. Pinagtatanggol ko kahit saan, social media. Oh, ako'y naniniwala na hindi siya kapatid ni Pangulong Marcos Jr. Siguro anak ka sa labas, kaya ganyan. Hindi ka lang nahiya sa pagmumukha mo. Ang lakas loob mo. Bakit? Hindi ba umubra si Saldico? Dahil puro paratang lang? Istoryahe? Ngayon, ikaw ang ginawa nilang baraha? Huling baraha mo? Katangahan talaga naman, oh. Grabe. Oh. Nagdudroga si Pangulong Marcos Jr. na every year, nagpapadrag test yan dahil doon sa lisensya niya, sa baril niya. Ang tanga naman talaga mag-iisip, oh. Oh. Ipapaupo nyo yung pro-China. Anong mangyayari sa bansa na ito? Back to zero na naman tayo. Ganyan ang ginagawa nyo sa mamayang Pilipino. Kung may away kayong dalawang magkapatid, dapat pinaprivate mo. Hindi yung pinaglalandakan mo. Iisa lang yan eh. Yung pinaggagawa mo, desperado ka. As in, desperado ka. Yung taktikan nyo. Hindi nyo kasi kayang patalsikin si PBBM. Dahil alam nyo, matinong tao. Kung anong pinagbibintang nyo, si Bangag, si Adik, pati yung anak si Adik, pati si Jeff L, si Adik. Oh, lahat na lang, binigay nyo na sa kanya, yung paratang. Pati pag nanakaw, sa kanya na lahat. Samantalang yung mga nangungurap, panahon pa ni Digong. Oh, di ba? Nag-cross lang yan sa kanyang administrasyon. Wow, Senator Aimee, ang galing mo naman. Nakakahiya ka. Oh, ikakahiya ka namin ng mga Marcos na supporters o loyalists. Wala kang kwentang tao, wala kang kwentang kapatid. Sinisiraan mo si Pangulong Marcos Jr. O ano ngayon? Mapapababa nyo pa ba? So do you think kakampihan kayo ng majority? Excuse me. Oh, ilatag mo yung ebidensya mo. Oh. Still pa din, suportahan namin ang Pangulo dahil hindi katulad mo. Utak bulinaw ka, utak DDS ka. Oh, gusto mo lang patalsikin ng Pangulo dahil kay Sara Duterte. Sinakripisyo mo lang yung katangahan. Ang pinaggagawa nyo, ang kakapal ng pagmumukha nyo. Tumahimik kayo dahil hindi kayo nakakatulong sa problema ng bansa. Si PBBM lang ang may malasakit, mga siraulo. Nakikita nyo si PBBM pero si Sara Duterte hindi nyo nakita. Puro lakwat siya, puro paninira sa Pangulo. Bistado na yun yung mga style nyo, oy. Yan yung paratang ni Digong. Nabangag daw, weak leader ang Pangulo. Lahat sinalo niya yung pangbabastos at paninira ninyo, mga siraulo. Oh. Lumang tugtugin na yan. Yung paratang mo, Senator Aimee, paratang ni Digong yan. Hindi pa siya tumakbo. Yan na yung paratang niya. Pero gawain niya yun. Protector ng drug load yan eh. Oh. Mas matino naman si PBBM kaysa sa inyo. Mas matino pa naman si BBM kaysa kay Sara. Oh, puro lakwat sa. Gastos ang pera ng bayan. Di kayo nahihiya. Korupsyon na sinasabi mo. Patunayan mo. Gaga. Oh, si Sara mas kurap. Oh, kurap. Sobrang kakurapan niya. Mamatay tao pa. O, diba? Oh, si Sara. Yun ang legendary kurap. Hindi niya maipaliwanag yung confidential fund na saan napunta. Mamatay tao pati. Kung ikumpara mo kay PBBM, hindi ka lang nahihiya sa sarili mo. O, makarma ka sana. Parusahan ka sana ng Diyos. Pati si Pangulo, pati yung mga anak ng Pangulong Marcos Jr., hindi namay mo pa. Wow, ang tindi mo. Sinaktan mo, pati mga pamangkin mo, hindi ka lang nahiya. Sana kung away nyo magkapatid, sana pinarebit nyo lang.
Nako, ewan ko lang mga kababayan. Nakakalungkot. Ha? Ako, sobrang bait kasi ni Pangulong Marcos Jr. eh. Hindi kasi nagsasalita eh. Ha? Ang nagtatanggol sa kanya si Yusek Castro eh. Parang totoo niyang kapatid. Grabe. Desperate move yan. Taktika lang nila yan. Oh, huling barahan ni Sara Duterte yan. Para ang akala niya makuha niyang palasyo. Gaga. Lustayera ka. Lakwatsera. Hindi ka lang nahiya. Hindi lang kayo nahiya sa mga pinagagawa niyo. Imbis tumulong na lang kayo Pangulo. Sinulon niya lahat. Pati mga gabinetes niya. Katulungan niya. Grabe. Oh, bakit? Hindi kayo oobra? Ha? Dahil malapit makulong yung mga kurakot? Ha? Hindi kayo oobra kay PBBM? Kaya ganyan ang ginagawa nyo? Kaliwat kanan ng paninira nyo. Kasi hindi kayo oobra. Oh, siya ang nagbisto sa mga kalukuhan ninyo. Kayo ang totoong kurakot. Mga salot kayo. So yun mga kababayan, ang aking pinaka latest updates. Hindi ko hindi ko matiis na hindi pagtanggol ang Pangulo. Grabe. Thank you guys for watching. Ipagpanalangin po lang natin ang Pangulo. Naway nasa mabuting ibig sabihin, laging igagay ni Panginoon ng Panginoong Hesukristo ang kanyang buhay araw-araw. Dahil namabait ito puro tulong lang Hindi pala away. I-bless niya ang kanyang buhay, protection and safety, kapayapaan at pagkakaisa sa bansang Pilipinas na walang kaguluhan. So yun mga kababayan, kayo na pong balang magkomento. Yan si Secretary Gadon. Pagdating kay PBBM to the rescue po yan. Talagang solid Marcos po yan Pero hindi niya po nagustuhan yung sinasabi ni Senator Amy. Desperate move kasi yun sakripisyo niya dahil kay Sara Duterte. So yun guys, ang aking pinaka-latest updates. Oh yes, totoo yun. Sinakripisyo niya. Nasiraan mismo ang kapatid dahil kay Sara Duterte. Yan po ang dulot ng mga dutae. Oh, totoo yun. Mapapasama ka talaga. Thank you for watching. See you again on my next upload. Bye 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 and babush. God bless.